Unang araw ng livestream ko, nagdi ako ng isang gatlang gun. Pwedeng lagyan ng bala at pamaril ng ibon. Ang ending, nung araw din na yun, binitbit ako sa presinto para imbestigahan. Pangalawang araw, nag-imbento ako ng patagang dart weapon. Ayun, inimbita na naman ako ng mga pulis sa presinto para magkape. Pangatlong araw, natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Nagdesisyon akong mag-livestream na lang ng pag-drawing. Sino ba namang mag-aakala na yung na-drawing kong dolyar papasa sa money detector? Agad-agad akong kinulong sa interrogation room. 3 beses pumasok at lumabas ng kulungan. Bigla akong sumikat ng sobra. Hindi lang mga netizens ang nakatanda sa akin, pati mismong gobyerno, tinarget na rin ako. Yung matibay na lubad na ginawa ko, sabi ng military department ay arresting cable daw para sa aircraft carrier. Yung fishing rod na ginawa ko para sana mamingwit, sabi naman ng Science Institute ay advanced carbon fiber daw. Naghirapan ko pang gumawa ng anime fursuit mask, tapos sasabihin ng militar na jungle combat gear daw yon. Kinumpista lahat ng gobyerno. Sa sobrang buwisit ko, sinagad ko na ang kabaliwan ko. Space yacht, quantum starship, kung anong hilingin, ginagawa ko. Ngayon, dito sa loob ng interrogation room, tiningnan ko ang madilim na mukha ni Captain Lee Junche at nakayuko kong inamin ang kasalanan ko. Captain Lee, hindi ko po talaga sinasadya. Isa lang po akong DIY vlogger. Sabi kasi ng mga viewers, gusto nilang makakita ng DIY na gatlang gun, kaya sinubukan ko lang pong gawin. Hindi ko naman po akalaing magagawa ko talaga. Aksidente lang po talaga yun. Napaismed si Lee Junche. Sinubukan mo lang, tapos nakagawa ka ng kasing tindi ng totoong baril. Tingin mo ba sa akin, tanga? Umamin ka na ng maayos. Saan mo natutunan ng paggawa ng ganyang baril? Nang marinig ko yun, nataranta ako at naiiyak sa inis. Captain Lee, mabilis lang po talaga makaintindi ang utak ko. Kapag tungkol sa mga makina, madali ko na pong magets lahat. Wala po akong lakas ng loob na lokohin kayo. Natahimik saglit si Lee Junche at muling binuklat ang background check report na hawak niya. Tumingin siya sa relo niya. Mula nang magumpisa ang investigasyon, 4 na oras na ang nakakalipas. Wala talaga siyang makitang butas sa kwento ko. Huwag mong sabihing isa talagang baliw na henyo ang batang to. Habang iniisip yun, bumantong hininga ng malalim si Lee Junche. Sige na, malinis ang investigasyon. Pwede ka nang umuwi, pero sa susunod, huwag ka nang gagawa ng mga armas sa livestream mo ha. Hindi na kita palalampasin sa susunod. Sunod-sunod ang tango ko, at tinapak ko ang dibdib ko para mangako. Huwag po kayong mag-alala, bata pa lang po ako, tinuruan na ako ng nanay ko na maging mabuting mamamayan. Hinding-hindi po ako gagawa ng labag sa batas. Naiinip na kinawayan ako ni Lee Junche. Oo na. Siguraduhin mo lang na totoo yan. Yung tungkol naman sa gatlang gun mo, kukumpiskahin na namin. Lumayas ka na. Nang marinig ko yun, biglang nalukot ang mukha ko. Ang totoo niyan, binayaran na ako ng top donator ko ng 8,000 para doon eh. Ngayong kinuha na nila, paano ko ipapaliwanag yun? Pero kahit gaano pa ako katapang, hindi ko na kayang bawiin pa yun sa mga pulis. Pagkatapos ng lahat ng stress na yun, gabi na nang makauwi ako. Pagbukas ko ng cellphone ko, grabe, sabog ang notifications ko. Lahat sila tinatanong kung nakalaya na ba ako. Bigla akong natouch. Marami pa rin talagang mababait na tao sa mundo. Pero hindi ko inakala. Habang nag-scroll ako, nakita ko yung video na binibitbit ako ng mga pulis. May caption pa na, nakakagulat. Isang DIY vlogger, isa palang kriminal. Unang tao na labas-pasok sa kulungan. DIY vlogger, gumagawa pala ng krimen. At ang matindi, mahigit 50,000 na ang likes nito. Mas marami pa sa followers ko. Haha, wala palang mabuting tao dito, puro mga burout. Binaba ko ang cellphone ko, at napabuntong hininga na lang ng malalim. Natanggap ko na ang 8,000 yuan para sa produkto. Nasa bulsa ko na ang pera. Walang dahilan para isauli pa yan. Sandali akong nag-isip, bigla akong nakaisip ng ideya. Kung hindi pwede, gagawa na lang ako ng gawa sa papel para kay kuya. Basta maganda ang kalidad, tiyak na wala siyang masasabi. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa supermarket sa bungad ng baryo. Tita Wang, may brown paper ba kayo? Bigyan niyo ako ng isang kahon. Si Tita Wang, na nagbabrowse ng cellphone sa counter, ay tumingin sa akin at nagsabi, "Oh, ikaw ang bata ka, ayos ka na ba? Iniisip ko pang ang puntahan ka sa bahay niyo para tingnan kung nakabalik ka na." Nang marinig ko yan, napangiti ako ng tipid, tapos hinawakan ng ilong ko, at nahihiyang sinabi. Puro lang iyon misinterpretasyon, wala na, ayos na ang lahat. Kailan kaya babalik si Kuya Kai? Habang papunta si Tita Wang sa bodega para kumuha ng brown paper. Sabi niya habang nagrereklamo, ano bang pinagkakabalahan ng pasaway na batang yan? Hindi man lang tumatawag, tumango ako, matagumpay kong nailihis ang usapan. Ang bahay ni Tita Wang ay nasa tapat lang ng bahay namin. Ang anak niyang si Gukay ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Matalino at masunurin. Sa madaling salita ng nanay ko, para kaming magkaibang species. Nabalitaan kong nagtatrabaho siya ngayon sa kapital at medyo magaling. Pagka-uwi ko, inayos ko ang stand ng cellphone ko at sinimulang mag-record ng video. Opisyal na ang simula ng trabaho. Gagawin ng gatlang na gawa sa papel gamit ang kamay. Dahil may karanasan na ako kahapon, mas madali ko nang ginawa ngayon. Una, inalis ko ang 6 na bearing mula sa fidget spinner. Pagkatapos, ginawa ko ang heatsink, ipinikit ito gamit ang pandikit, ginawang papel ang bakal, at pinagkabit gamit ang pandikit sa halip na hinang. Hindi nagtagal, natapos na ang pinakamahirap na bahagi. Pagkatapos, binaklas ko ulit ang isang drill. Inalis ang drill bit at ikinabat ang gatilyo sa hawakan. Ikinabat ang mga wire na pang-welding, hawakan, barrel, at magazine.
Sa huli, pininturahan ko ng itim ang buong bagay. Tapos na ang isang gatlang nagawa sa papel. Nilagyan ko ng ilang bala. Pagpindot sa gitilyo, agad itong gumugan ng dododo. Kumuha ko ng ilang larawan at ipinadala sa top patron, kay kuya. Agad namang nag-reply si kuya. Ang galing mo, streamer. Ang astig ng bagay na yan. Sa hitsura pa lang, hindi ito nahuhuli sa isa kahapon. Ipadala mo na agad, baka maunahan pa tayo at kunin ulit. Nang makita ko ang mensahe, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong nakipag-ugnayan sa Surir at ipinadala ito. Pagkatapos, mabilis kong in-edit ang video ng paggawa at in-upload. Samantala, sa opisina ng pampublikong seguridad ng North Province, si Police Officer Zhao Jijing ay nakadilat ang mga mata habang pinapanood ang bagong video na in-upload ko. Siya ang nakakita sa aking paggawa ng gatlang sa livestream kahapon. Inakala niyang sigurado na ito, pero sa huli, wala namang nangyari. Hindi mo masabi kung gaano siya kadasmaya sa loob niya. Kaya, sa tuwing may bakante siyang oras, binabantayan niya ang account ko. Nang makita niya na gumagawa ako ng gatlang gamit ang papel, agad siyang kumuha ng cellphone at tumakbo para hanapin si Li Junxie. Tiningnan ni Li Junxie ang video, bahagyang kumunat ang noo, at winagayway ang kamay, sabay sabi, hayaan mo na. Basta hindi totoo ang ginagawa niya, hayaan lang natin siya. Si Li Junxie ay may sakit ng ulo noon. Noong nakaraang gabi, nagkaroon ng kaso ng pagnanakaw sa kanilang jurisdiksyon. At ang biktima ay isang researcher mula sa Aviation Institute na responsable sa R&D ng arresting gear ng aircraft carrier. Nagalit ang mga nakakataas, kaya nagpadala sila ng special task force para tumulong sa paglutas ng kaso. Kung hindi nila mahuhuli ang suspect sa loob ng isang linggo, baka matapos na ang kanyang career. Paano pa niya maiisip ang mga maliliit na bagay na ito? Dali-dali, sumapit ang gabi. Dahil maganda ang traffic ng video ngayon, muli akong nag-livestream. Nang maalala ko ang sinabi ni Kapitan Lee kahapon, nagsalita ako, mga idol. Mga idol, kahapon gumawa tayo ng gatlang gun gamit lang ang mga kamay. Pinagbawalan na ako ng mga autoridad na gumawa ng ganoong klaseng bagay, kaya ngayon, gagawan ko kayo ng panibago. Ang Storm Pear Blossom Needle. Ang isang salitang iyon ay parang tubig na pamatak sa kumukulong mantika. Sumabog agad ang comment section sa live ko. Seryoso ka ba, idol? Di ba sa mga nobela lang yan? Kaya nga, kuya, huwag ka namang magloko porket dumami na ang viewers mo. Hoy sa taas, maniwala naman kayo kay Kuya Ye. Nakapasok na nga ng presinto si Kuya E. Ibig sabihin, solid talaga ang mga gawa niya. Tama, idol, patanjin na kami. Kalmado ko lang na inilapag sa mesa ang mga inihanda kong piraso ng bakal, tanso, at mga tubo. Habang nagsasalita, sinimulan kong buuin ang mga pyesa tulad ng fan blades, lotus petals, main shaft, at hawakan. Sa tuktok ay naglagay ako ng 24 na butas na paglalabasan ng mga karayom, at inilagay ang lalagyan ng karayom sa loob ng hawakan. Nagdisenyo rin ako ng automatic reload na mekanismo. Kapag naiputok na ang unang serye ng mga pilak na karayom, automatikong papalit ang mga susunod para magtuloy-tuloy ang putok. Mabilis kong natapos ang isang napakagandang Storm Pear Blossom Needle. Iwinagayway ko ang natapos na gawa at nakangiting sinabi, mga idol. Mula ngayon, tawagin niyo na akong Tangsek Master. Natulala ang lahat ng viewers sa live ko. Grabe, ang galing naman pala talaga ni idol. Masyado nang malupit to. Aminin mo nga, nag-time travel ka ba papunta rito? Subukan mo ngang iputok para makita namin. Oo nga, sige na, sample naman dyan. Pumorma ako ng napakagwapong pose. Walang problema, yan din sana ang balak ko. Pagkasabi ko nito, dinala ko ang Pear Blossom Needle sa bakuran. Naglagay ako ng isang tabla ng kahoy 10 metro ang layo, at buong angas na pinindot ang gatilyo. Sa isang iglap, sabay-sabay na bumaril ang 24 na pilak na karayom, at bumaon ang mga ito ng malalim sa kahoy. Umalingaw-ngaw ang gulat ng mga tao sa live ko. Hala, seryoso nga si idol. Kinilig ako sa angas niya. Ang Sect Master, tanggapin mo ang paggalang ng iyong munting tagasunod. Agad na napuno ang screen ng mga effects mula sa mga gifts. Mga boss, tama na po yan, masyado na to. Habang masaya ako, biglang may sunod-sunod at malakas na katok sa pinto na sumire sa moment ko. Nakasimangot akong naglakad papunta sa gate. Eto na. Tama na ang katok, masisira na yung pinto eh. Pero pagkabukas ko ng pinto, 2 pulis ang biglang pumasok. Wala nang sabi-sabi, idinikit agad nila ako sa pader. Teka, anong nangyayari rito? Paglingon ko, nakita ko na si Zhao Jijing pala ito. Ikaw bata ka, binalaan ka na kahapon, ngayon gumagawa ka na naman itong Storm Pear Blossom Needle. Hindi ka talaga natututo, no? Nanlumo ang mukha ko. Paulit-ulit akong nagmakaawa. Sabi ni Kapitan Lee bawal lang gumawa ng mga baril at bomba. Wala naman akong ginawang ganun ah. Kahit anong klaseng sandata, bawal na. Bilisan mo na, kunin ang ebidensya at sumama ka sa amin. Ang biglaang tagpong ito, Joe ano raw? Biglang sumipa ulit ang dami ng nanonood sa live ko. Joe ano nga ulit? Lupit mo talaga, idol. Ang bilis mo namang bumalik sa kulungan. Sigurado, pinupuntirya na talaga itong si idol. Kung hindi, bakit napakabilis dumating ng mga pulis? Hi, hindi ko inaasahang ganito magpapalam ang Tangsek Master. Congrats sa'yo, idol. May libre kang 3 kain sa isang araw sa loob. Nang sandaling iyon, binitawan ako ni Zhao Jijing. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa harap ng cellphone ko. Mga lods, wait lang kayo, babalik ako.
Pagkasabi noon, in-off ko ang live stream, bitbit ang pear blossom needle, at masunuring sumakay sa kotse ng pulis. Pagdating sa presinto, nagmukha akong basang sisiw habang nagpapaliwanag. Sir, gusto ko lang naman sanang gumawa ng kakaiba para makahatak ng followers eh. Akala ko kasi gawa-gawa lang ang armas na to, hindi ko naman alam. Bawal pala tong gawin. Kahapon kasi, ang sabi lang ni Kapitan Lee, bawal gumawa ng baril. Wala naman siyang sinabing bawal to. Aba, so palalabasin mo pa ngayon na kami ang mali? Hala hindi po, wala po akong sinabing ganyan. Napabuntong hininga ng malakas si Zhao Jijing. Sakto namang dumating ang tauhan nila dala ang test report. Pagtingin niya rito, biglang dumilim ang mukha niya. Napakadelikado ng armas na to. Halos kasing lakas na ng mga lumang baril. Anong klaseng DIY vlogger ang kayang gumawa nito? Nagsimulang magduda si Zhao Jijing sa nauna nilang investigasyon. Umamin ka nga, anong trabaho mo bago ka naging vlogger? Wala po, sir. Kakagraduate ko lang po ngayong taon. Estudyante po ako bago mag-vlog. Teka, hindi tama. Mechanical engineering ang tinapos mo. Dapat hindi ka nawawalan ng trabaho. Bakit ito ang ginagawa mo? Pagkarinig ko noon, bigla akong naginit. Sir, panigurado pagka-graduate mo, pasok ka agad sa gobyerno no? Hindi ka nakaranas maghanap ng trabaho ano? Wala na kasing matinong kumpanya ngayon eh. Nakalagay sa posting 6,000 ang sweldo, pagdating ng interview, nagiging 3,000 na lang. May bawas pa sa performance. Ang pinakamalala pa, 2 oras akong bumiyahe para sa interview, tapos tatanungin lang ako ng HR kung nagtatrabaho ba raw ako para sa pera. Ngayon lang ako nakahanap ng tiyempong magreklamo, kaya lalo akong ginanahang magsalita. Hanggang sa pinutol niya ako. Teka, oo na, naiintindihan ko na. Wag ka na uling gagawa ng ganito. Huling babala na to, pirmahan mo to tapos pwede ka nang umuwi. Napilitan akong pumirma, may gusto sana akong sabihin. Gusto ko sanang bawiin yung pear blossom needle. Hindi pa kasi ako sawang paglaruan yun eh. Nahalata ni Zhao Jijing ang iniisip ko. Kumaway siya at sinabing, wag mo nang isiping ibabalik pa to. Masyadong delikado to, hindi to pwedeng manatili sa'yo. At ayun, nakumpiska na naman yung pangalawa kong gawa. Sakto namang nagmamadaling dumating si Lee Junshie. Natigilan siya pagkakita sa akin. Ikaw na bata ka, andito ka na naman. Kakahuli lang sa'yo kahapon ah. Bago pa ako makasagot, mabilis na pinaliwanag ni Zhao Jijing ang nangyari. Pagkarinig nito, sumeryoso si Lee Junshie. Bata, mag-ingat ka na sa susunod ha. Sige na, umuwi ka na. Pagkasabi noon ay nagmamadali siyang umalis. Mukhang sobrang busy niya. Hindi ko na rin inisip yun, at dali-dali na akong umuwi. Medyo nakakadismaya, pero ang maganda rito, sumikat ako dahil sa nangyari. Blessing in disguise na rin. Kaya masaya akong nag-post ng update. Sinabi kong itutuloy ko ang livestream bukas. Tapos, nahiga na ako sa sofa at nag-scroll sa phone ko. Wala akong kid-ideya na may panganib na palang nagbabadyang dumating. Samantala, sa isang highway sa labas ng Northern Province, parang eksena sa Fast and Furious. Hinahabol ng ilang police car ang isang kakarag-karag na van. Kahit isinagad na ng mga kriminal ang apak sa selinyador, palapit ng palapit ang mga pulis sa likod nila. Nang makita to ng kriminal, nilakasan niya ang loob niya at diretsong ipinasok ang van sa isang kalapit na residential area. Iniwan niya ang sasakyan, tumakbo ng mabilis, at tumalon papasok sa bakuran ng isang bahay. Wala na akong kawala ngayon. Kailangan ko munang magtago rito. Kasabay nito, nakarinig ako ng wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Sa tunog pa lang, parang 3 sasakyan to ah. Ano kayang klaseng kawatan ng hinahabol nila? Para magkandaligaw-ligaw ang mga pulis ng ganito. TSK, pabasta-basta lang akong nagpatuloy sa pag-scroll sa cellphone ko. Kaso, palakas ng palakas yung kutob ko. Bakit parang palapit ng palapit sa akin yung tunog ng sirena? Bigla akong kinilabutan. Hala, nagbago ba isip nila at babalikan nila ako para hulihin? Nagmamadali akong tumayo para silipin sa labas. Pero pagkabukas ko ng pinto, isang patalimagad ang nakatutok sa leeg ko. Huwag kang iimik, kundi tutuluyan kita. Wala akong nagawa kundi dahan-daang itaas ang 2 kamay ko. Sabihin mo sa mga nasa labas, huwag silang papasok. Sinunod ko agad ang utos niya. Yung mga pulis sa labas na akmang susugod sana. Biglang napatigil. Nangangalit ang mga bagang na sumigaw, ikaw na nasa loob, makinig ka. Paligid na ang buong lugar. Sumuko ka na. Humarap ka sa batas ng maayos. Isang nakakatakot na ngisi ang sumilay sa mukha ng holdapper. Mga gago ba kayo? Papatayin niyo lang din ako pag sumuko ako. Makinig kayong lahat, may hawak akong hostage. Ihanda niyo agad ang isang sasakyan. Siguruhin niyong makakaalis ako rito ng buhay. Kundi, puputulan ko ng hininga tong lalaking to. Sa labas, napasimangot ng malala si Hepe Lee Junshie. Mababa ang boses na inutusan niya ang mga tauhan, sige, sundin niyo muna. Ihanda ang isang sasakyan. Ay pwesto niyo na ang mga sniper. Siyempre, hindi rin naman ako nakatunganga lang sa loob. Nag-iisip ako ng paraan kung paano makakaligtas. Sa ngayon, may silbi pa buhay ko sa kanya. Pero kapag naipasok na niya ako sa kotse, Diyos ko, konsensya na lang ng baliw na to ang aasahan ko. Kriminal nga siya, di ba? May konsensya ba ang mga ganitong hayop? ESH, kalokohan. Maya-maya pa, may sumigaw ulit mula sa labas. Nakahanda na ang sasakyan mo. Sinulyapan ko ang braso ng holdapper na nakapulupot sa leeg ko. Habang tinutulak niya ako papalapit sa pinto, nanlisik ang mga mata ko. Gamit ang kanan kong kamay, hinawakan ko ang braso niya, at pinisil ng ubod ng lakas ang ugat sa siko niya.
Arg, napabitiw ang gago. Bago pa siya makabawi, hinablat ko ang kabilang pulso niya at pinaihit ng matindi. Ayun, na-dislocate agad ang braso ng loko. Pagkarinig ng sigaw, nagkagulo sina Happy Lee sa labas. Mabilis na pinapwesto ang mga tao sa pader para sumugod. Habang ako naman, relax lang na hawak-hawak ang pilay na braso ng kriminal. Dinampot ko yung steel wire na binili ko sa system dati pang hila ng kargamento na nakakalat lang sa may pinto. At ginapos ko siya ng mahigpit na parang uod. Litaw na litaw ang mga ugat sa noo ng gago sa sobrang inis. Putik ka, wala kang kwentang lumaban. Pipisilin mo talaga ang ugat ko. Ang dumi mong maglaro, duwag, santukan tayo ng harapan. Ha, nagpapatawa ba to? Madumi, yung ginawa mo sa king pang-hostage mula sa likod, ano yun, malinis. Pagkasabi ko noon, 7 o 8 pulis ang sabay-sabay na tumalon sa pader. Tutok agad ang mga baril, kontrolado na ang sitwasyon. Akmang makikipagputukan sana sila nang makita nila yung holdapper na nagwawala sa lapag na parang uod. Nagkatinginan ng mga pulis, manghang-mangha ang mga mukha. Eksakto namang sinipa ni Legion Chef pabukas ang pinto at pumasok. Nakangiti akong bumati sa kanya, oy, saktong-sakto ah. Hepe Lee, nagkita ulit tayo. Napabuntong hininga muna si Hepe. Tapos tiningnan niya yung kriminal, tiningnan niya ako. Gulat siyang nagtanong, anong nangyari dito? Ayan na po, ginapos ko na siya para sa inyo. Di ko akalaing may ganito ka palang abilidad ha, sabi niya sabay kumpas ng kamay sa mga tauhan niya. Binuhat nila ang gago papunta sa sasakyan. Pero grabe yung sama ng tingin sa akin ng holdapper. Nanggigigil siyang bamulong, humanda ka sa akin kapag nakalabas ako rito. Papatayin talaga kita, kahit pa nasa harap tayo ng mga pulis. Aba, may gana ka pang bantaan ako ah. Wala ka talagang kinakatakutan. Kapitan Lee, kailangan nyo talagang gisahin ng maigi yan mamaya. Wala man lang siyang respeto sa inyo. Kumaway lang si Legion Chef para patigilin ako. Tapos ay tumingin siya sa akin, mukhang kailangan mo na namang sumama sa presinto ah. Huwag kang mag-alala, sagot ko kape mo ngayon. Pagkatapos nating kunin ang statement mo. Ipapanahatid na kita pa uwi. Pagdating namin sa presinto, agad na ipinadala ni Legion Shea ang kriminal sa interrogation room para umpisahan ang pagtatanong. Sobrang bilis lang ng pagkuha ng statement ko, tinanong lang nila kung paano nangyari ang lahat. Nang marinig ni Zhao Jijing na pinisil ko ang namamanhid na ugat ng kriminal, muntik na siyang mapahalakhak. Aba, pwede, hindi ko akalaing matapang at madiskarte ka pala. O siya, ihahatid na kita mamaya pa uwi. Dahil alam kong hindi naman ako suspect ngayon, naglakas loob na akong magtanong ng ilang bagay. Gusto ko lang sanang malaman, ano bang kaso ng lokong yun? Hindi naman siguro siya makakalaya agad, no? Natatakot kasi akong baka balikan niya ako eh. Huwag kang mag-alala, hindi na makakalabas yun. Tinapak ni Zhao Jijing ng balikat ko pagkarinig niya nito. Ang taong yan, may ginawang karumal-dumal na krimen nitong mga nakaraang araw. Isang scientist pa naman ang biktima niya. Siguradong mabubulok yun sa kulungan. Tara na, iuwi na kita. Bigla akong kinilabutan. Grabe, isa pala talaga siyang halimaw na mamamatay tao. Pagdating naming dalawa sa may pintuan ng lobby, isang pulis ang nagmamadaling tumakbo palapit para pigilan ako. Hindi namin makalas yung tali. Pwede bang humingi ng tulong? Tamad na tamad ko siyang kinawayan at sinabing. Hay nako, kung hindi makalas, edi putulin nyo na lang. Sa inyo na yung taling yun. Hindi nga namin maputol eh. Kung oo, hindi na sana ako tatakbo para lang tawagin ka. Kanina pa naghihintay si Kapitan Lee para simulan ng investigasyon, kaso hindi talaga matanggal yung tali. Umalik ka muna sandali at kalasin mo na. Pagkarinig ko rito, bigla kong naalala yung steel wire na yun. Yun nga pala yung ginamit ko dati pang hila ng mga kargamento. Na ginawa mula sa pinagsama-samang espesyal na uri ng asero. Kaya pala nung tinali ko yung kriminal. Para hindi siya makawala, sinadya ko talagang atali yun gamit ang isang dead knot. Nang maisip ko yun, bumilis ang tibok ng puso ko. Patay, yari tayo dyan. Sa loob ng interrogation room, inis na nakikipagbuno si Legion Shea sa tali. Pagkakita niya sa aking pumasok kasama yung pulis, inis siyang nagreklamo, gaano ka ba kaitakat na baka makatakas tong lalaking to? Para gumamit ka pa talaga ng ganitong klaseng steel wire. Bilis, kalasin mo na to. Napangiti na lang ako at nagmamadaling lumapit. Sa isang iglap, nakalas ko agad ang taling nagpahirap sa kanilang lahat. Pasensya na, Kapitan Lee. Sarili ko kasing imbensyon yung pagkakabuhol na yan eh. Kaya mahihirapan talagang tanggalin yan ng kahit na sino. O siya, umuwi ka na. At huwag ka nang gagawa ng kung ano-anong imbensyon kung wala namang kwenta. Sunod-sunod akong tumango. Pag-uwi sa bahay, bagsak agad ako sa kama at nakatulog. Kinabukasan, 2:00 na ng hapon nang magising ako. Binuksan ko ang cellphone ko. At laking gulat ko nang makitang pumalo na sa 3 milyon ang views ng video ko kahapon tungkol sa Pear Blossom Needle. Tuwang-tuwa akong nag-scroll sa cellphone ko. Ganito pala ang pakiramdam ng nagte-trending. Ang sarap sa feeling. Pero biglang may pumasok sa isip ko, kaya dali-dali akong tumawag sa isipan ko, Daddy System. Ano nga ba ulit yung taling ginamit ko kahapon? Isa yung super durable rope. Ito ang pinakamagandang gamitin kung gusto mong manali ng tao, humila ng kargamento, o magbigti. Nang marinig ko yun, napahilot na lang ako sa sentido ko. Ito talaga yung rason kung bakit ayokong ginagamit ang system na to eh. Parang palaging may sayad. Umiling ako at bumili uli ng isang tali mula sa system. Pinagmasdan ko itong maigi, at napansin ko ang materyales at pagkakagawa ng taling ito. Ay masyadong kakaiba. Nung una, para may panghila ng mga gamit. Bumili lang ako ng marami sa store.
Pagkatapos gamitin, tinambak ko lang sa may pinto at hinayaang alay kabukin. Hindi ko inakalang hindi man lang nila ito maputo ng kutsilyo kahapon. Mukhang magandang klase to ah. Pag-aaralan ko to mamayang gabi pag wala nang ginagawa. Tapos, inayos ko na ang cellphone ko para mag-livestream. Sayang naman ang sikat ko ngayon kung di ko gagamitin. At tama nga, pagka-online ko pa lang. Ang dami nang nanonood ay dumobble kumpara kahapon. Uy, nandito na ang master ng tangsek. Idol, anong craft ang gagawin mo ngayon? Gusto mo bang itawag na kita ng ambulansya ng maaga? Habang binabasa ko ang pangasar ng mga viewers, napakamot ako sa ilong at sinabing, mga pre, masyadong delikado yung mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Sinabihan na ako ng mga pulis na maghinay-hinay daw. Tayo'y mga mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Kaya hindi ko na uulitin. Pagkarinig nito ng mga tao sa livestream, nagtawanan silang lahat at sinabing, anong kinakatakot mo, idol? Sige lang, gawin mo lang. Parang bata naman to. Sabi nila, puro magagaling daw ang mga tao sa kulungan. Sakto, makakapag-aral ka pa sa kanila. Kung di mo kaya ng maaksyon, idol, dun tayo sa kalmado. Kumanta, sumayaw, magsulat, o mag-drawing. Gawin mo kung anong kaya mo. Oo nga. Tingin ko ayos na yung mag-drawing ka. Kadalasan, pag magaling ka sa arts and crafts, magaling ka ring mag-drawing. Pero teka, anong klaseng basurang comment to? Pinakamagaling na crafter daw. Wala naman siyang kwenta. Kung magaling ka talaga, gumawa ka nga ng sarili mong pera. Habang nag-aasaran ng lahat, biglang may isang nakakasirang comment na lumabas. Sino ba tong papansin na to? Naghahanap ba siya ng away? Tama nga ang hinala ng mga viewers. Nandito lang ang taong to para manggulo. Ang pangalan niya ay Chu Sheng. Mayaman-yaman ang pamilya nito at walang ginagawa sa buhay kundi tumambay. Mahilig siyang magmagaling sa internet. Para sa kanya, basurahan ang tingin niya sa lahat ng tao maliban sa sarili niya. Lalo na nang makita niya sa livestream ko ang nakasulat na, kahit ano, kayang gawin. Mas lalo pang ginanahan si Chu Sheng ng mga asar dahil sa nakasulat. Magsalita ka, di ba sabi mo kahit ano, kaya mong gawin. Ano na, hindi mo na kaya? Tiningnan ko ang comment at ngumiti sabay sabi. Sige, hindi pwedeng umatras ang isang lalaki. Pero paano kung magawa ko talaga? Kapag nagawa mo, bibigyan kita ng 2 spaceship na gift. Pero kapag hindi, tanggalin mo na yung signage mo. Umamin ka sa lahat na wala kang kwenta. Sige ba, tanggap ko ang hamon mo. Sa livestream, nang makita ng lahat na nagpauto ako, nang hinayang sila at sinabing, huwag mong tanggapin yan. Ang tanga naman itong si Idol. Nakita ko na yang si Chu Sheng na yan sa ibang mga streamers. Walang ginawa yan kundi manggulo at mangasar. Bakit mo ba pinapatulan yan? Hay, sira na ang buhay ng lalaking to. Alis na ako, alis na. Hindi ko na lang pinansin ang mga reklamo nila. Kumuha ako ng pintura, watercolor, at iba pang gamit sa sulok. Pagkatapos ay dumukot ako ng 100 papel na pera sa bulsa ko, at nagsimula na akong gumuhit gamit ito bilang kopya. Mula sa laki, kulay, hanggang sa detalye nito. Gumamit pa nga ako ng magnifying glass para mas makita ko ng maayos. Habang nakikita nilang lamilinaw ang hugis ng dino-drawing ko, gulat na gulat ang mga viewers at napasigaw. Grabe siya oh, grabe to. Seryoso ka ba talaga, pre? Pucha, nakakabaliw to. Gumagawa nga siya ng pera gamit ang kamay. Grabe, inaabangan ko na talaga kung anong mangyayari. Kalmado ko lang na ginuhit ang mga detalye, at dahan-daang nilagyan ng kulay. At hindi nagtagal, isang pera na halos walang pinagkaiba sa totoong pera ng bansa ang nabuo. Paglabas nito sa harap ng lahat, napaisip ako. Kumuha ulit ako ng papel at ballpen para gumuhit. Medyo nalito ang mga nanonood. Bakit nagsimula na naman siyang gumuhit? Likod naman ba ang drawing niya? Pero sapat na yung sa harap ah. Sobrang metikuloso naman ni kuya. Pero habang nanonood ng lahat, napansin nilang may kakaiba. US dollar pala ang ginuguhit ko. Nang makita ko ang mga gulat na exclamation mark sa comment section. Tumigil ako at napabuntong hiningang nagpaliwanag, mga bro. Hindi sa ayaw kong i-drawing ang pera natin. Baka kasi pag kinumpleto ko, imbitahin ako ng mga lesbo sa presinto para magkape, yari ako dyan. Pagkasabi ko nun, tinuloy ko na ang ginagawa ko. Mula sa pagtimpla ng kulay, sa texture, hanggang sa mga security detail. Balak ko na sanang tapusin dun. Pero naisip ko si Chu Sheng na hari ng mga basher. Para wala siyang masabing mali, nilagyan ko pa ng color shifting ink. Sa huli, gumawa rin ako ng portrait security mark. Uy, color changing ink ba yung ginamit niya? Grabe ang pagkakahawig, gusto na atang makulong nito. Kutob ko may mangyayaring hindi maganda. Di ko alam kung dapat ko bang sabihin to. Sunod-sunod ang paglabas ng mga comment. Pero dahil tutok na tutok ako sa ginagawa ko, wala akong panahong pansinin sila. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, tapos na rin ang sobrang makatutuhan ng US dollar. Puno ng lupit, at idol, ang buong livestream. Pucha, akala mo totoong pera na eh. Kuya, gusto mo bang gawing racket yan? Mukhang yayaman ka dyan ah. Teka, nasaan na si Chu Sheng? Lumabas ka na dyan para mapahiya ka. Nakita ni Chu Sheng na parami ang naghahanap sa kanya, kaya hindi na siya makapagbingi-bingihan. Pero kung mabilis siyang sisuko, aba, hindi na siya isang basher. Nag-isip muna siya bago nag-type ulit sa comment section. Ang sinasabi ko ay totoong pera. Yung pumapasa sa money detector. Kahit sinong estudyante ng fine arts, kayang i-drawing yan, okay. Hari talaga ng mga troll. Kahit ito, pinatulan pa rin. Suko na talaga ako sa taong to. Pero seryoso, gusto ko rin makita kung ipapatest ni Kuya Yee.
Hindi naman sa nakikitroll, sobrang galing lang talaga ni Kuya Ye gumuhit. Mga mahilig talaga kayo sa gulo no. Kapag pumasa yan, kulungan ng bagsak ni Kuya Ye. Pero, gusto ko ring makita siyang subukan. Habang binabasa ko ang palitan ng mga comment nila, medyo natukso rin ako. Sige, bilang streamer na mahalang fans, dapat ko lang pagbigyan ng hiling ng mga bro ko. Tara, isasama ko kayo sa tindahan. Dala-dala ang iginuhit kong dolyar, naglakad ako papunta sa tindahan sa kanto. Hindi ko lang alam kung kaya bang basahin ng detector ni Aling Wang ang dolyar. Pagdating ko sa tindahan, nakatutok sa computer si Aling Wang at nanonood ng drama. Nang makita niya akong may hawak na cellphone, ngumiti siya at sinabing, "Uy Suye, nagla-live ka na naman ah." Aling Wang, binabasa ba ng detector nyo ang US dollar? Pahiram naman saglit ng money detector nyo. US dollar? Oo, pwede ah. Nabili ko lang yan sa online. Sabi, nakakabasa daw yan ng iba't ibang pera ng ibang bansa eh. Ayos, mga bro, sisimulan ko na. Pagkasabi nun, tinutok ko ang camera sa detector, sabay pasok ng hawak kong dolyar sa makina. Sa buong live stream, lahat ay naghihintay na tumunog at mag-alarm ang makina. Pero, shwik, dumaang lang ng maayos ang pera. Walang kahirap-hirap, wala ring tumunog na kahit anong alarm. Sa isang iglap, hindi lang ang mga viewers ko ang natulala. Pati ako, naiwang nakanganga. Hala, shit, anong nangyari? Kinuha ko ulit yung dolyar at inulit ng ilang beses, pero pareho pa rin, tuloy-tuloy lang ang pagpasok. Nakalusot ng maayos. Nakita ni Tita Wang na ilang beses ko itong chinek. Medyo naguguluhan siya. Suye, may problema ba sa perang yan? Bakit mo chinicheck ng paulit-ulit? Hindi ako makapaniwala, kaya sinubukan ko ulit sa huling pagkakataon. Wala pa ring naging problema. Tita Wang, sigurado ka bang maayos itong money detector mo? Ikaw talagang bata ka. Branded kaya itong money detector ko. Ilang buwan ko palang ginagamit yan. Imposibleng may sira yan. Pagkarinig ko rito, parang gusto kong umiyak na ewan. Patay tayo dyan, Tita Wang. Pumasa yan sa money detector kanina eh. Kung ano-ano na namang pinagsasasabi mong bata ka. Kung hindi yan pumasa, edi peke yan. Bakit? Balak mo bang manloko ng mga tao gamit ang peking pera? Sa live stream, talagang bilib na ang mga nanonood. Kung hindi lang nakatutok ang camera sa dolyar na yan buong oras, iisipin ko talagang palihim na pinalitan ng streamer ng totoong pera eh. Patay, lagot ka ngayon, streamer. Patay, medyo kinakabahan na rin ako. Habang nag-iisip ako kung paano magpapaliwanag, bigla na lang nag-black screen ng live stream. Napilitan akong mag-offline at natigil ang live ko. Anong nangyari, Suye? Tita Wang, lagot na ako. Ako lang po ang gumuhit ng perang ito. Nako, tita, akalain mo yun, hindi ko alam na may ganito ka palang talento. Talagang malayo ang mararating ng Suye namin. Siguradong magiging sikat na pintor ka balang araw. Baka sa mga mata ni Tita Wang ang paghanga sa husay ng bata. Napabuntong hininga na lang ako at lumabas ng supermarket. Pagkalabas ko pa lang ng pinto, nakita ko na si Zhao Jijing na galit na naglalakad palapit sa akin. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Araw-araw na lang, iba't ibang gulo ang pinapasok mo. Sumama ka na sa akin, bilis. Makakauwi pa ba ako ngayon? Hindi ko masisiguro yan. Sa loob ng pamilyar na interrogation room. Seryosong-seryoso ang mukha ni Li Junxie. Aba, matindi ka na rin talaga no. Hindi ka pa nakontento sa paggawa ng peking baril, ngayon naman peking pera na ang ginagawa mo. Gusto mo talagang matikman ng pagkain sa kulungan, ano? Captain Lee, hindi po totoo yan. Gumuhit lang naman po talaga ako. Napulot ko lang kung saan yung papel na ginamit ko. Sino ba namang mag-aakala na papasa yun sa machine? HMPH, tingnan mo nga yung ginawa mo. 3 araw kang nag-leave, 3 beses ka ring nandito. Hindi pwede, mukhang hindi ka na makakauwi ngayon. Kasi paniguradong babalik ka na naman bukas, para hindi na rin kami maabala. May bigla akong naisip, Captain Lee. Baka naman po sira yung money detector. Pagkasabi ko nito, agad na sumagot si Li Junxie, sinubukan na namin sa ibang money detector. Wala sa money detector ang problema. Pagkarinig ko rito, napayuko na lang ako na sobrang lungkot ng mukha. Paano kayang nakapasa ang drawing na to? Baka kaya mahina ang anti-counterfeiting technology ng Amerika. Halos matawa na sa inis si Li Junxie. Sa huli, wala siyang nagawa kundi maglabas ng dokumento. Sige na, punan mo na lang itong mga impormasyon mo. Mag-register ka rito sa opisina. Pagkatapos nito, bahala ka na sa buhay mo. Sunod-sunod ang naging pagtango ko at mabilis na pumayag. Nakipagtulungan ako ng maayos sa pag-fill out ng form. Nang matapos na ang lahat ng proseso, iniligpit ni Li Junxie ang mga papel at kinawain ako. Iwan mo yung drawing, pwede ka nang umalis. Tahimik akong napabuntong hininga. 3 magkakasunod na araw ko nang hindi naiuwi ang mga gawa ko. Sa loob ng opisina, hawak ni Li Junxie ang dolyar na iyon at natatawang sinabi, basta ba hindi lang maligan ng landas ang batang yon. Siguradong malayo ang mararating niya sa hinaharap. Correct ka dyan. Ayun lang ako nakakita ng taong kayang iguhit ang pera. Ang matindi pa, pumasa talaga sa money counter. Kapitan, anong gagawin natin sa perang to? Inilapag ni Li Junxie ang hawak na dolyar sa ibabaw ng mesa. Nai-report ko na yan kay Hepe. Dadalhin ko mamaya roon. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang may tumakbong pulis palapit sa kanila. Kapitan Lee, nandito na po ang mga taga-Research Institute. Pagkarinig dito, agad na tumayo si Li Junxie at kumuha ng isang folder mula sa cabinet sa likuran niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa guest room at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa loob. Pagkakita na dumating si Li Junxie, tumayo ito at sinabi,
Kapitan Lee, ako nga pala si Shen Jingyan mula sa Research Institute. Nandito ako para silipin ang kasong iyon at para na rin iuwi ang labi ng namayapa naming kasamahan. Base sa aming investigasyon ngayon, binayaran ng iba ang taong ito. Para targetin ang mga researcher sa institute ninyo. Ang naglipat ng pera ay nandito lang din sa bansa natin. May boss pa ang taong ito na sobrang maingat. Sa tingin namin, galing ito sa isang foreign syndicate. Ang lakas naman ng loob ng mga to na manakit dito sa longbow natin at ginamit pa talaga ang mga kapwa natin. Kahit kailan, palaging may mga traidor na ibebenta ang bayan para sa pera. Sisiguraduhin naming huhulihin namin silang lahat, isa-isa. Kaya naman, maabala na naman namin kayo rito. Pagkatapos mag-usap, naglakad na ang dalawa palabas. Sa pagkakataong iyon, biglang napansin ni Shen Jingyan ng isang lubid na nakalagay sa ilalim ng display rack malapit sa kanila. Walang ano-ano yumuko siya para damputin ito. Kamakailan lang kasi, pinag-aaralan ng Research Institute ang mga arresting cable. Kaya ngayon, tuwing may nakikita siyang lubid, gusto niya itong pulutin at suriing mabuti. At sa pagsusuri niyang ito, may kakaiba nga siyang napansin. Ang pattern ng pagkakahabi ng lubid na ito ay sobrang kakaiba, hindi ito katulad ng mga nakita niya dati. Kaya lumingon siya kay Li Junxie, ang lubid na to. Kapitan Lee, saan niyo ba binili ang lubid na to? Ginamit yan para atali yung kriminal eh. Habang nagsasalita, simpleng ikinwento ni Li Junxie ang mga nangyari kahapon. Pagkarinig dito, medyo nagulat si Shen Jingyan. Ibig sabihin, ang binatang yun ang nakahuli sa kriminal. Tumango si Li Junxie, at dahil nandoon na rin ang usapan. Ikinwento na rin niya kay Shen Jingyan kung paano ako 3 beses nagpabalik-balik doon. Pagkatapos ay bakas ang pag-aalala niyang sinabi. Matalino at magaling talaga yung batang si Suye, pero natatakot ako na baka gayahin siya ng ibang mga kabataan. Magiging malaking problema yun. Huwag ka nang mag-alala. Ang mga ganyang klaseng tao ay mga totoong henyo. Kahit pa gusto nilang gayahin, kailangan muna nilang magkaroon ng ganong kakayahan. Iuuwi ko muna tong lubid para masuri. Kapag hinanap niya sa yuto, sabihin mo na lang na direktang makipag-ugnayan sa kin. Sa kabilang banda, pagka-uwi ko ng bahay, tiningnan ko ang oras. Medyo gabi na para mag-livestream. Kaya dumiretso na lang ako sa workshop ko. Sinimulan kong pag-aralan ang lubid na binili ko mula sa system. Pero kahit may kasama ng basic theory mula sa system, hindi pala ganon kadali na gumawa ng sarili kong kopya. May isang masamang ugali kasi ako. Kapag may mahirap na problema, binubuhos ko ang buong atensyon ko rito. 2 lang yan, magtatagumpay ako. O matagumpay kong sisirain ang sarili ko. Mahirap kasing tumigil kapag nasimulan ko na. Sa mga sumunod na oras, halos hindi na ako kumain at matulog para lang magawa ang lubid na to. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 10 beses na pag-a-adjust ng formula, nakuha ko rin ang pinakamahirap na parte ng materyales. Pagkatapos nun, isinunod ko na ang pag-aayos at paghahabi nito. Pati na rin ang paglalagay ng coating at iba pang komplikadong hakbang. Sa wakas, pagtingin ko sa lubid na hawak ko, na walang pinagkaiba doon sa nakuha ko mula sa system, pakiramdam ko gaman ang buong katawan ko. Pagkatapos kong humikab, bumagsak ako sa sofa at nakatulog ng napakahimbing. Pagkagising ko, binuksan ko ang cellphone ko, na matagal-tagal ko ring hindi nagawa. Pag-login ko sa account ko at pagtingin sa mga direct message, literal na napanganga ako. Puro mensahe na mag-ingat daw ako sa loob, may mga nag-share pa sa akin ng mga post. Pinakamalupit na DIY vlogger, gumawa ng US dollar, nakatanggap ng silver na posas at nakulong. Napailing na lang ako at diretsong nag-livestream. Grabe, hala, idol, nakalabas ka na agad. Akala ko makukulong ka ng 3 hanggang 5 taon eh. Aminin mo nga sa amin. Ano ba talaga ang trabaho mo dati? Hindi ka talaga mukhang inosenteng tao eh. Idol. Nandito ako ngayon sa Amerika. Baka naman pwede mo akong iguhit ng US dollars tapos ipadala mo rito. Mag-business partner tayo. Nakangiti lang akong nakatingin sa live chat. Hindi po ako nakulong. Nag-record lang po ako sa mga pulis natin. Naging busy lang ako sa paggawa ng mga bagong gamit nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako nakapag-live. Saka mabuti po akong tao hindi ako gumagawa ng mga iligal na bagay. Habang seryosong nag-uusap ang lahat, biglang may lumipad na isang rocket sa livestream. Biglang nagdingning ang mga mata ko. Maraming salamat, boss. Kung may ipapagawa ka, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, walang tanggi-tanggi. Sabi nung nag-donate, idol. Mahilig ako sa mga drone, pwede ka bang gumawa ng drone mula sa wala? Kapag nagawa mo yan, bibigyan ulit kita ng isa pang rocket. Pagkabasa ko nito, mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang siya basta boss. Siya na mismo ang Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan na boss. May mga gusto ka bang design? Nakikita ko kasi na tinatawag ka nilang hari ng DIY. Ikaw na ang bahala, basta mapalipad mo yan, tanggap ko na. Walang problema, boss. Ako na ang bahala, napag-aralan ko na rin kasi talaga ang paggawa ng drone dati. Igagawa kita ng isang maliit, madaling dalhin, at madaling kontrolin. Pagkasabi ko noon, binaba ko ang cellphone ko at nagmamadaling tumakbo sa kwarto kung saan ako gumagawa. Binuksan ko ang drawer ng mga blueprint at kumuha ng isang blueprint para sa isang bionic drone. Ito yung nakuha kong libreng regalo nung unang beses kong na-activate ang system. Sa madaling salita, isa itong flying device na mukhang ibon. Dati, naisip ko na ang boring nito. Kaya gumawa ako ng infrared module para madagdagan ng features yung drone. Kaso naging busy ako sa ibang bagay pagkatapos. Nagawa ko nga yung infrared module. Pero hindi ko na umpisahan yung mismong bionic drone. 35 cm. Tamang-tama, masubukan nga ngayon. Tuwang-tuwa kong dala ang blueprint pababa ng hagdan.
Itinapat ko ang blueprint sa camera at sinabing, mga bro. Ngayong araw, gagawa tayo ng isang bionic drone. Ang hugis nitong drone na to ay parang ibon. Nasa loob nito ang lahat ng basic features ng isang drone. At para hindi naman boring, in-upgrade ko na rin ang drone natin, dinagdagan ko ng pang-espiya, pang-atake, at stealth mode. Ang laki ng katawan nito ay mga 20 sentimetro, at mukha itong woodpecker. Karaniwan lang kasi ang ganitong ibon, kaya mas maganda itong pangtago. At saka, sobrang tahimik nito, solid diba? Boom! Sa live stream, nakita ng lahat ang ipinakita kong blueprint. Hindi ka ba nagbibiro? Teka, sigurado ka bang brownie ang sinasabi mo? Sa kayang blueprint mo, hindi man lang nakikita ang galing mo ah. Tiningnan ni Kuya Rocket ang blueprint sa kamay ko. At napakunot noorin. Medyo magulungan naman ang pagkakaguhit ng blueprint na to. Sa labas ay mukhang ibon, pero wala namang nakaguhit na mga internal na detalye nito. Sa ilang taon kong karanasan sa paglalaro ng drone, masasabi ko talaga. Ginagawa lang ng streamer na to iyon para sa views. Kasi kung talagang ganyan siya kagaling, di sana hindi na siya naging streamer. Dumiretso na sana siya sa Research Institute para maglingkod sa bayan. Kaya nag-isip-isip siya, at nagpadala ng isang komento. Ayos lang yan streamer, basta makagawa ka lang ng drone na kayang lumipad. Tatanggapin ko na. Tiningnan ko ang komento at nakangiting sumagot. Huwag kang mag-alala, kuya. Dahil tinanggap ko ang regalo mo. Hinding-hindi kita bibiguin. Pagkasabi niyan, nilabas ko ang sarili kong mini machine tool. At formal nang nagumpisa. Hindi nagtagal, handa na ang bahagi ng katawan ng drone. Pagkatapos, nagkabit ako ng 2 linkage sa bahagi ng pakpak para magaya ng drone ng galaw ng ibong lumilipad. Tapos ikinabat ko ang motor at ang controller para i-test. Habang nakatingin ng mga manonood sa hindi pa tapos na ginagawa ko. Habang time test ko, bigla itong lumipad. Halos malaglag ang panga nilang lahat. Teka, streamer, alam mo talaga ang ginagawa mo ah. Napangiti na lang ako. Tapos kinalas ko ang security camera namin sa bahay. Dahil biglaan lang naman ang paggawa ko nito. At gusto kong makita agad ng lahat ang tapos na produkto, kaya kumuha na lang ako ng mga pyesa kung saan-saan. Itong high definition na camera na to ay ako rin ang gumawa noon, garantisadong mas maganda pa sa mga nabibili sa labas. Syempre, walang human gal sa mga manonood. Kasi naman, kung gagawa pa ako ng camera ngayon mismo sa live, abay hanggang anong oras na kami matatapos nito. Sa kabilang banda, sa loob ng Research Institute, matapos iuwi ni Shen Jingyan ang lubad doon. 1,650. Gusto ko sana noong subukan lang saglit. 1,650. Hindi ko inakalang ang simpleng lubad na ito. 3.50. Maging sa tibay man o sa hatak, nakakabilib talaga ang mga lumabas na datos. Medyo naiyak-iyak sa tuwa ang mga researcher at sinabing, Deputy Director, saan niyo po ba nakuha ang lubad na to? Ang taas ng mga numerong to, milya-milya ang layo kumpara sa mga nauna nating na-test. Pumunta kasi ako kila Kapitan Lee nung isang araw, tapos nakita ko itong lubad. Sabi nila, galing daw ito sa isang binata na nagngangalang Suye. Akala ko nung una, kakaiba lang talaga ang pagkakagawa. Hindi ko talaga inaasahang ganito kaganda ang magiging resulta. Sige na, ituloy niyo na ang pagtest. Tingnan natin kung hanggang saan ang limitasyon nito. At itinuloy nga nilang lahat ang pagtetest. Nang itaas nila ng 8 beses ang puwersa ng hatak, doon lang unti-unting naputol ang lubad. Grabe ang saya ng lahat ng nandun, yung iba nga ay naiyak pa sa sobrang tuwa. May pag-asa na tayo para sa arresting cable. Oo nga, ang kabuuang datos ng lubad na to ay sobrang lapit na sa kailangang datos para sa arresting cable natin. Kung medyo makapal-kapal pa to ng kaunti, sigurado akong swak na to. Nitong mga nakaraang panahon kasi, sobrang bigat ng pakiramdam ng buong Research Institute. Simula kasi nang matapos ang aircraft carrier. Ang arresting cable na ang naging pinakamalaking sakit sa ulo namin. Pumasa nga ito, pero dahil naghigpit ang Amerika sa teknolohiya, matagal nilang sinubukan pero hindi pa rin makuha ang tamang paraan. Ang researcher na nakatoka sana sa teknolohiyang to. Nagkaroon na sana ng magandang progreso, pero sa kasamaang palad, pinaslang siya bago pa man niya ito magawa. Kaya naman lahat kami rito pigil hininga talaga. Matapos ang panandaliang saya, napatingin ang lahat kay Shen Jingyan. Director, pwede niyo po bang tanungin si Kapitan Lee kung meron ba siyang number noong Suyen na yun? Para maitanong natin kung saan niya to nakuha. Tumango naman si Shen Jingyan at akmang tatawagan na sana si Lee Junshie. Pero paglabas niya ng cellphone niya, bigla siyang may naisip. 1, 2, 3. Sa halip, naisipan niyang mag-download ng isang live streaming app. 1, 2, 3. Tapos TinyPay ang pangalang Suye. Enter. 1, 2, 3, 4. Aba, nahanap nga niya talaga. At naka-live stream pa, sa mga oras na ito. Sa live stream, halos tapos na rin ang ginagawa kong drone. Para naman maganda tingnan, sinadya ko pang pumunta sa kulungan ng manok ng kapitbahay at humiram ng ilang balahibo sa mga inahin. Idinikit ko sa katawan ng drone, tapos kinulayan ko ng berde. Mga katropa, wala pa tayong mahanap na bionic feathers ngayon kaya pagtiyagaan muna natin itong balahibo ng manok. Sa live chat, napakunot noo ang mga manonood. Idol, itong bionic drone mo, grabe, kapag pikit mata kong tiningnan, medyo pwede na grabe. Pero kapag tinitigan mo, grabe, ang sakit talaga sa mata. Grabe, hahaha, oo nga, grabe, sa hitsura ba namang yan, gusto mo bang mamatay sa katatawanan ng kalaban? Grabe, ikaw na hari ng DIY. Grabe, literal na nagpapakabalahibo ka ngayon Grabe, habang binabasa ang mga pambabasag nila sa comments, napangiti na lang ako ng pilit. Mga katropa, kalma lang kayo. Nagmamadali kasi tayo Sige, paliparin muna natin ng isang ikot para makita nyo.
Sabi ko sabay kuha sa remote control para paandarin ang drone. Sa harap ng mga manunood sa livestream, dahan-daang pumaypay ang mga pakpak ng drone na puno ng balahibo ng manok. Lumipad ito sa harap ng camera ng cellphone at umikot ng 360 degrees. Habang nakangiti, nagpaliwanag ako sa tabi. Sa totoo lang, marami pang pwedeng idagdag na features sa drone na to. Kung lalagyan natin ito ng mga maliliit na pampasabog, kapag nagkaroon ng gyera tapos pinalipad natin to sa kampo ng kalaban, panigurado, ang lupit ng magiging eksena. Natawa ang mga viewers nang marinig ito. Baliw ka ba, bro? Sabi ng isang viewer. Siguro, sawa na si Kuya Yes sa labas kaya gusto na naman niyang makulong ah. Pero napansin niyo ba, totoo nga yung sinabi ng idol natin tungkol sa drone. Halos wala kang maririnig na tunog oh. Sabi pa ng isa, oo nga, wala rin akong narinig. Baka naman totoo talaga yung mga sinasabi ni Kuya Ye kanina. Sumagot ang iba, HMP, imposibleng mangyari yun. Baka malayo lang sa mic. Pero wag kayong hindi maniwala, guys. Totoo lahat ng sinasabi ko. Silent type talaga ang larwang ito. At nilagyan ko rin to ng bird simulator. Kaya nitong gayahin kung paano gumalaw ang mga ibon. Habang sinasabi ito, patuloy kong kinokontrol ang drone. Medyo matigas man ang pag-ikot ng ulo ng ibon. Sapat na yun para manganga ang mga katropa sa livestream. Tapos, ipinakita ko naman sa camera ang infrared mode nito. Pagkatapos ay biglang nagiba ang tono ko. Ay, oo nga pala. Itong bakal na woodpecker na to, may self-charging mode din. Kaya nitong kumuha agad ng enerhiya mula sa araw at hangin. Kaya hindi niyo po problemahin kung malubat. Sabi ko sabay buntong hininga ng may panghihinayang. Tungkol naman sa ilang mekanikal na galaw dahil kinapos tayo sa oras. Hanggang dito lang muna ang kinaya ko. Kung may isa pang buwan sana, mas mapapakinis ko pa ang galaw nito. Sa live chat, tulala na ang lahat, pakiramdam nila. May nakita silang isang bagay na sobrang lupit. Yung isang VIP na viewer, sunod-sunod na nag-send ng 10 virtual rockets. Kasi alam niyang kapag nakuha niya ang drone na to, siguradong magkakagulo ang buong drone community. Habang sa Research Institute, nanonood din si Shen Jingyan ng livestream at nanigas din siya sa gulat. Walang tunog, kayang gayahin ng kalikasan, at walang limitasyong baterya. Bawat isa sa mga yan, kapag hiniwalay mo, isang napakalaking tagumpay na sa siyensya. Pero biruin mo, nagawa itong pagsamasamahin ng isang binata sa isang maliit na drone ng ganun-ganun lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Shen Jingyan. Balak sana niyang mag-message agad sa kanya, para itanong kung saan nanggaling yung materyales ng tali. Pero ngayon, mukhang malinaw na ang sagot. Kailangan niyang makaharap ng personal ang taong ito. Sa mga oras ding yun, patapos na ang livestream ko. Pagkakuha ko pabalik sa drone, maayos akong nag-offline. Sa buong history ng pagla-live ko, ito pa lang yata ang pinakamaayos na broadcast na nagawa ko. Masaya kong inedit ng mabilis yung video ng livestream ko kanina. At pinost ko ito. Sakto, ibababa ko na sana yung cellphone ko. Nang biglang may nag-pop up na notification sa taas. Pagbukas ko, naloka ako. Yung video ko, nirepost ng mga netizens sa ibang bansa, at nag-viral pa. Pero tawang inis ako nang mabasa ko yung mga comments. Ang daming mga Amerikano ang nagsasabing nagpo-promote daw ako ng karahasan. At pinapalayas pa ako sa Amerika. Pucha, niwala nga ako sa Amerika. Paano ako lalayas dun? Umiling na lang ako, at nag-log out na. Binaba ko yung cellphone ko para sana lumabas at magpahangin. Pero paglabas ko, nagulat ako na naging food street yung kalsada namin. May mahigit 10 pwesto ng pagkain. Napatras tuloy yung isang pa ako. Teka, liblib na lugar to ah. Kailan pa nagkaroon ng food street dito? Baka naman nag-viral yung lumang tourist spot sa tabi ng baryo namin. Imposible naman. Yung bulok na lugar na yun, ilang taon nang pino-promote. Wala man lang pumapansin. Umiling na lang ulit ako. At hindi na nag-isip pa. Ayos na rin to, at least hindi ko na kailangang mag-order ng food delivery sa susunod, ang saya kaya. Excited akong pumunta sa food street. Boss, pabili nga ng isang GNBing. 2 itlog ha, tapos dagdagan mo ng hotdog at karne, lagyan mo rin ng latiyaw. Tango naman ng tango si boss at nagsimulang magluto ng GNBing. Kaso, bukod sa sabog-sabog yung pagkakagawa niya sa GNBing, panay pa ang tingin niya sa akin. Nagtaka tuloy ako, tapos napansin ko, parang pamilyar yung mukha ni kuya. Boss, nagkita na ba tayo dati? Nako, hindi. Pangkaraniwan lang kasi yung mukha ko. Baka may kakilala ka lang na kamukha ko. Kaya naging pamilyar ako sa'yo. Hindi ko na lang masyadong pinansin. Kinuha ko yung sabog na GNBing at kumakain habang naglalakad pa uwi. Nang makita niyang umalis na ako, nakahinga ng maluwag yung tindero ng GNBing. Isa pala siyang bagong intern na pulis sa presinto. Ilang araw na ang nakakalipas, gumawa ng plano ang kapitan nilang si Legion She. Pinag-set up niya sila ng mga pwesto ng pagkain dito sa liblib na lugar para bantayan ng lalaking to. Kung may mga kain na hinalang tao, o kahit anong kakaibang galaw, kailangan agad nilang i-report sa itaas. Kapag maganda ang performance, mareregular sila sa trabaho. At hindi lang siya ang nandito pati yung mga janitress, yung guardiya ng presinto, at mga intern na pulis mula sa kabilang presinto, nilaipat lahat dito. Para magpanggap ng mga tindero ng street food. Kumbaga, all out ang tropa. Sa kabilang banda, sa isang war zone sa gitnang silangan. Pinuno, hindi ngayon ang oras para magreklamo. Kailangan na nating humanap ng paraan para masolusyonan ang problema natin sa armas. Kung hindi, mapipilitan tayong sumuko nito. Galit na galit si Pinunong Hassan. Sakto naman, isang tauhan nila ang nagmamadaling tumakbo papasok. Pinuno, may solusyon na ako sa mga armas natin. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni Pinunong Hassan at ng Vice General na si Selim. Excited silang nagtanong, anong paraan?
Inabot nung tauhan ng cellphone niya sa dalawa at pinlay ang isang video. Yung lalaking in-chick na to, tinuturuan tayo kung paano gumawa ng armas. Ang dali lang ng proseso. Kaya nating gumawa ng sarili natin. Sobrang detalyado ng tutorial. Ang daling sundan ng steps. Kailangan lang nating palitan yung mga materyales. Gawing totoo yung mga bala, magagamit na natin sa gyera. Papel gagawing bakal, pandikit gagawing welding. Sisiw lang. Grabe, hindi ko inakalang ang bibilis palang kumilos ng mga lokong to. Wala pang 2 araw, nakagawa na sila ng 12 ng improvised na Gatling gun. Mas solid pang gamitin kesa sa mga ginawa nilang sablay na baril. At ang malupit dyan, wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Dahil sa ilang videos ko, dahan-dahang nagbabago ang sitwasyon sa Middle East. Abala ko ngayon sa pag-aaral ng mga bagong bagay mula sa sistema. Sa mga nakaraang araw ng pagla-livestream ko, tumaas na naman ng isang level ang kakayahan ko sa pagdi, at parami ng parami ang mga bagong gamit na na-unlock ko. Pero puro technical blueprints pa lang ang mga ito. Kapag nagawa ko ng maayos ang mismong produkto mula sa blueprint, at patuloy na naitataas ang level ng paggawa ko, mas magiging malaki rin ang mga tech rewards mula sa sistema. At may mga random na gift packs pang ibibigay, gaya na lang nung sobrang tibay na lubad dati. Tumingin-tingin ako sa mga pagpipilian, at napukaw ang atensyon ko sa isang malaking bagay. Isang tangke. Sa totoo lang, puro maliliit na bagay lang naman ang madalas kong ginagawa. Ngayong na-unlock ko ang ganito kalaking bagay, sobrang na-excite akong simulan. Kaya buong gabi kong inihanda ang mga materyales para bigyan ng isang malaking sorpresa ang mga tropa bukas. Kinabukasan, nag-livestream ako gaya ng dati. Hindi pa nga ako nakakapagsalita. Nagsimula nang mag-request ang mga nanunood. Kuya Ye, kaya mo bang gumawa ng siyam na dragon kamao? Magdodonate ako ng 5 spaceship. Kuya Ye, pakigawa naman ako ng ulo ng halimaw. Dudumugin kita ng malalaking gifts. Sige na, wag na kayong mag-away. Gusto ko ng robot. Sobrang ingay at gulo sa livestream. Ang bilis ng pag-scroll ng mga comment. Itinaas ko ang kamay ko para pakalmayin sila at sinabing, mga tropa, hindi tayo gagawa ng mga maliliit na bagay ngayon. Igagawa ko kayo ng isang tangke. Anong sa tingin nyo? Natahimik ng panandalian ng livestream. Pagkatapos, bamahan ng mga malulutong na mura sa comment section. Matapos ang ilang sandali, unti-unti ring kumalma ang lahat. Hala, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Oo na, aminado akong halimaw ka sa galing. Pero wag naman masyadong mema. Tangke kaya yun. Idol, kaya mo ba talagang gumawa ng tangke? Pucha, kahit gawin mo pa yan, parang hindi pa rin ako maniniwala. Pagkabasa ko nito, mabilis akong nagsalita para linawin ang lahat. Huwag kayong mag-isip ng kung ano, isa lang itong handmade na likhang sining. Iba ito sa totoong paggawa ng tangke. Hindi tayo pwedeng magbigay ng sakit sa ulo sa mga pulis. Naihanda ko na ang mga materyales kahapon, kaya simulan na natin ito ngayon. Sabay tupi ko ng manggas ko, handa na mag-umpisa. Nang bigla kong narinig na may kumatok sa pinto. Pagkarinig ko rito, medyo kinabahan ako, pero pagtingin ko sa oras, kahit naman may pumunta rito, hindi naman yata ganun kabilis. Sa isip-isip ko, kaya patakbo akong lumapit para buksan ng pinto at nakita ko sa labas ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng militar. Kasama ang isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng pang-sibilyan. At sa likod nilang dalawa, nakatayo ang dati ko nang kakilala na si Lee Junse. Napatras ako nang hindi sinasadya, kahit hindi ko alam kung anong nangyayari. Sa forma pa lang nila, pakiramdam ko sinusundo na ako ni kamatayan. Biglang nagwala sa tuwa ang mga tao sa livestream. Idol, mukhang makukulong ka na naman. Idol, gagawa ka ba talaga ng tangke? Pucha, lakas ng loob mo, matakot ka naman. Mga siraulo talaga kayo. Sa tingin ko, nagpa-flashback na ngayon sa isip ni Idol lahat ng mga kalokohang ginawa niya dati. Ha, tama nga ang iniisip ng mga nanunood. 2 beses nang nag-flashback ang buong buhay ko sa harap ng mga mata ko. Pero wala naman akong maalalang ginawang kasalanan para magsanib puwersa pa ang 2 ahensya para lang hulihin ako. Napalunok ako, at dahan-daang nagtanong. Sino pong hanap nyo? Kasamang Suye. Huwag kang kabahan. Ako si Shen Jingyan, ang Deputy Director ng National Research Institute. At ito naman ang nag-escort sa akin na si kasamang Luzing. Pwede ba tayong pumasok sa loob para mag-usap? Kinagat ko ang labi ko at mabilis na pinapasok silang 3. Ako po ba ang hinahanap nyo? Nakatayo si Shen Jingyan sa loob ng bakuran. Luminggi-linggi siya, at napansin niya ang cellphone kong naka-livestream. Nagtanong siya, pwede mo bang patayin muna ang livestream mo? Sunod-sunod naman ang tango ko at lumapit sa cellphone. Pagkakita ko sa mga nagwawalang comments, hindi na ako nagabala pang magpaliwanag. Pinatay ko agad ang live. Pagkakita rito, kinuha ni Shen Jingyan ng isang lubad mula sa bag niya at sinabi. Sadyang ipinunta ko rito ang lubad na to. Kung tama ang hinala ko, ikaw rin mismo ang gumawa ng lubad na to, di ba? Saglit akong nagalangan. Tumango ako. Nakahinga ng maluwag si Shen Jingyan at ngumiti. Ganito kasi yun. Kaya mo bang gawing mas makapal ang lubad na to? Pagkarinig ko noon, nakahinga rin ako ng maluwag. Para rito lang pala. Di sana sinabi niyo agad. Muntik na akong atakihin sa puso sa kabae. Pagkakita sa reaksyon ko, tuwang-tuwa na ipinaliwanag ni Shen Jingyan kung para saan ang lubad na yun. Naiwang nakanganga ang bibig ko. Pipampigil ng aircraft carrier. Boss, hindi po kayo nagbibiro. Hindi pa man nakakasagot si Shen Jingyan. Sumingit na si Lee Junse, siraulo kang bata ka. Anong pinagsasasabi mo riyan? Sa tingin mo ba dadayo pa rito si Deputy Director Shen mula sa malayo? Para lang makipagbiruan sa'yo. Napakamot ako sa ulo ko. Medyo nahihiya kong sinabi, kasi masyado lang po akong nabigla.
Kapala, mas makapal kamo ang kailangan nyo, di ba? May natira pa po sa mga materyales ko noon. Gagawin ko na po ngayon. Sobrang na-excite si Shen Jingyan at panay ang tango niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganon kadali ang lahat. Agad siyang nangako, sige, sige, sige. Kapag pumasa sa standard ang lubid, sisiguraduhin kong babaha ang pabuya at parangal para sa'yo. Kinaway-kaway ko ang kamay ko. Walang anuman kong sinabi, naku, maliit na bagay lang po yan. Gagawa lang naman ang lubid eh. Pagkatapos noon, dinala ko na sina Shen Jingyan papunta sa workshop ko. Nilabas ko na ang braiding machine para magsimula. Saglit na nag-alangan si Shen Jingyan. At mahinang nagtanong, ay ho, pwede ko bang videohan to? Syempre naman po, paggawa lang naman po ng lubid yan, hindi naman po to sikreto. Tsaka, kahit medyo kakaiba ang pagkakagawa rito, hindi naman po talaga to mahirap. Yung mismong materyales ang nakakasakit sa ulo. Inabot pa ko ng halos 1 linggo para makuha ang timpla noon. Habang abala ang mga kamay ko sa paggawa, panay naman ang reklamo ng bibig ko. Wala akong nakikitang mali sa mga sinasabi ko, at wala akong kidideya. Na nag-iiba na pala ang tingin sa kin ni Shen Jingyan, parang nagliliyab sa pagkamangha. Para sa kin, madali lang talaga gawin ang lubid. Naging matagal lang ng konti, dahil ni-request ni Shen Jingyan na gawin itong mas makapal. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ang 50 sentimetrong haba ng lubid. Hawak ito ni Shen Jingyan na tuwang-tuwa. Ay ho, maraming salamat sa pagod mo rito ah. Iuuwi ko muna tong lubid para matest namin. Sasabihan na lang kita kapag lumabas na ang resulta. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Wala po yun. Kung may maitutulong pa po ako, sabihin niyo lang po sa akin. Maingat na itinabi ni Shen Jingyan ang lubid. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan. Nga pala, napanood ko sa live mo kahapon, gumagawa ka raw ng drone. Pwede ko bang makita? Wala akong kidideya kung bakit. Kinuha ko mula sa kahon ng padala ang drone na nakabalot na at handa ng ipadala. Pangit na drone lang yan, wala namang espesyal dyan. Hawak ni Shen Jingyan ang drone at sinuri ito ng mabuti, at kahit ang tahimik na si Luzing ay nakilusyoso na rin. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Shen Jingyan, yung mga features na nabanggit mo kahapon. Kaya ba talagang gumana ng mga iyon? Syempre naman, pero pagkasabi ko noon, napakamot ako sa ilong at nahihiyang sinabi. Kaya lang, hindi pa ganon kagaling ang kakayahan ko ngayon. May mga masastig pang features na hindi ko pa mapaganya. Balak ko sana noong una nagawa nito ng sensor module, para kusa itong umiwas sa mga sagabal at mag-isip ng sariling ruta. Makilala ang mga target at iba pa. At kung dadagdagan pa ng maliit na attack module, mas magiging perpekto sana to. Napailing na lang ako dahil sa panghihinayang. Sayang talaga. Samantala, nakanganga sa gulat sina Shen Jingyan at Luzing. Iba na ang tingin sa akin ni Luzing, na tila ba sinasabing, kailangang makuha sa headquarters ang ganitong klaseng talento. Si Shen Jingyan naman ay nagniningning ang mga matang nakatitig sa drone. Kahit mukhang hindi palido ang labas ng drone na ito. Pero ang mga nasa loob gaya ng operation module, infrared module, at ang wireless battery system nito ay isang malaking kayamanan. Kung magagamit ang bionic drone na ito sa labanan, siguradong mababago nito ang buong takbo ng gyera. Pagkarinig ko noon, biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Gagamitin sa labanan. Ang ibig sabihin lang nito, kukunin na naman nila ang gawa ko. Dahil doon, nagmamadali akong nagsalita, Director Shen. Pinagawa po ito ng top sponsor ko. Hindi nyo pwedeng basta nalang kunin yan. Lumapit si Shen Jingyan at tinapak ako sa balikat. Iho, kami na ang bahala magpaliwanag sa netizen na yon. Ang halaga ng ginawa mo ay higit pa sa mga natanggap mong donasyon online. Nag-isip-isip ako ng sandali, tapos napakumpas ng kamay at sinabing, hindi talaga pwede. Naipangako ko na kasi ito sa tao. Pero kung interesado talaga kayo, bibigyan ko kayo ng blueprints. Kayo na lang ang gumawa ng sarili nyo. Pagkasabi noon, tumalikod ako at pumasok sa loob ng bahay. Kinuha ko mula sa drawer ang isang salansan ng mga detalyadong engineering blueprints, kasama na ang ilang mga bagong konsepto. Mga bagay na gusto kong gawin pero wala pa akong sapat na kagamitan para mabuo. Kinuha ni Shen Jingyan ang blueprints at binuklat ito. Nang makita niya ang mga napakakomplikadong mechanical drawings, hindi niya napigil ang bumilis ang kanyang paghinga. Sa drawing, ang mismong drone na ito ay walang propellers, kundi mga bionic na pakpak na parang sa totoong ibon. Kumpara sa blueprint na ito, ang 35 sentimetrong drone kanina ay para lang talagang laruan ng mga bata. Napaangat siya ng tingin, at nanginginig ang boses na nagtanong. Ikaw ba ang nag-design nitong blueprint? Parang ganun na nga, upgraded version sana yan. Kaya lang, wala akong sapat na gamit ngayon at ang daming hinihigpit ang materyales. Kaya hindi ako makabili, dahil marami kayong materyales doon sa inyo. Malamang mabilis nyo lang yung magagawa. Iho, Suye, napakalaking bagay nitong ibinigay mo. Sa ngalan ng aming institute, taos-puso akong nagpapasalamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi namin ito kukunin ng libre. Lahat ng dapat na pabuya para sa iyo ay ibibigay namin ng buo. Dahil sa biglaang pagbibigay galang na ito, medyo nataranta ako at hindi malaman ang gagawin. Wala yun, wala yun. Basta kapag nabuo nyo na, patanjin naman ako. Hindi na nakipagtalo pa si Shen Jingyan tungkol doon. Alam niyang kahit anong pangako niya ngayon, puro salita pa lamang iyon. Kapag nabuo na ang drone, paniguradong hindi papabayaan ng mga nakatataas ang isang talentong katulad niya. Kaya inilagay niya agad ang mga papeles sa bag at sinabing, babalik na ako sa opisina ngayon mismo para i-test ito. Kapag lumabas na ang resulta, ikaw ang unang-una kong sasabihan. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang sumakay sa military jeep na nakaabang sa labas at mabilis na umalis. Nagmamadaling bumalik para sa test. Sa loob ng sasakyan, panay ang haplos ni Shen Jingyan sa mga blueprint.
na napakaseryoso ng mukha. Losing, pagbalik mo. Agad kang magtalaga ng tauhan para palihim na bantayan ang kaligtasan ni Suye.